Good day, I am Janine N. Tawagin and I will continue the report of Miss Gian about the female genital mutilation. Okay, so I will discuss briefly muna about the FGM or the female genital mutilation. So based on my research, sinearch ko internet, it is a traditional harmful practice that involves the partial or total removal of external female genitalia or other injury to female genital organs for non-medical purpose or reason. Lahat ng bansa ay nakaranas ng COVID-19 pandemic and because of that, maraming opportunities ang nahinto, positively or negatively. Education, nahinto face-to-face, even business, as well as the traditions. And one example na nahinto is the FGM or the female genitalia mutilation. So, because of that, the COVID-19 pandemic could hinder progress towards eradicating female genital mutilation or FGM by diverting resources away from FGM prevention and the protection programs. Instead, effort should focus on providing psychosocial and preventing obstetric complications. Recent projections from UNFPA estimate that due to pandemic-related disruptions in prevention programs, 2 million additional cases of female genital mutilation could occur over the next decade that would otherwise have been averted. At dahil nga ilang taon din nahinto yung FGM or yung practice nga nila ngayon, sinabi ng UNFPA na 2 million cases ang maidadagdag over the next decade dahil nga nahinto, and kapag okay na and wala ng pandemic is ibabalik nila yung practice na yun for a purposes, for a cause. But doing this practice is very harmful and it has no health benefits. And pwede rin siya makapag-cause ng trauma lalo na sa mga murang edad. Imagine doing that sobrang critical na procedure, diba? If emergency COVID-19 responses fail to consider gender equality, they could exacerbate existing gender disparities. And to ensure that progress towards gender equality is not undermined, strong advocacy are needed at the highest level also. The joint program will conduct an exchange with regional and country offices to address an increase in female genital mutilation in Kenya and Somalia due to seasonal shifts and lack of surveillance. So, hindi sobrang ina-encourage or hindi nga talaga ina-encourage ng authorities na gawin ang practice na to dahil nga harmful siya and it has no health benefits lalo sa mga kababaihan. But then again, it's about tradition and yun na talaga yung kinalakihan and yun na yung kasanayan ng mga tao roon. So, UNFPA and UNICEF are advocating for a comprehensive multi-stakeholder localized approach to tackle the increased vulnerability of girls and women. But the argument of the parents is that piniprepare nila yung mga anak nila by doing that tradition for adulthood and for marriage for some reasons. Ang UNFPA at UNICEF ay nagsusulong para sa isang multi-phase na paraan na kinasungkatan ng iba't ibang stakeholder at iniayon sa mga partikular na community upang matugunan ang mas mataas na kahinaan ng mga babae. Ang pamamaraang ito ay pagtugon sa lahat ng nag-ambag na salik kabilang ang kahirapan, diskriminasyon at karahasan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga pamahalaan, organisasyon ng lipunan, sibil, pribadong sektor at mga lokal na komunidad. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na may kamalayan sa social media ay nabibigay sa kanila ng kakayahang mag-navigate in online world ng ligtas at responsable. Ang pagsuporta sa mga sistema ng pagsubaybay sa komunidad ay nagpapahusay sa mga hakbang sa proteksyon at pagtataguyod ng kultura ng sama-samang pagbabantay. Ang pagpapatibay ng mga bagong humanitarian partnership ay nagpapalawak din ng saklaw ng tulong at kadalubhasaan na magagamit upang matugunan ang mga mahalagang pangangailangan.
Ang mga pambansang pamahalaan ay dapat gumawa ng mga komprehensibong hakbang upang labanan ang female genital mutilation o FGM, isang nakapipinsalang gawain na lumalabag sa mga karapatan ng mga babae. Ang pagkolekta at pagsusuri ng data sa pagkalat ng FGM ay mahalaga sa pag-unawa sa saklaw ng problema at pagbibigay alam sa mga epektibong interbensyon. Ang paglalaan ng mga nakalaang linya ng budget para sa pag-iwas at pagtugon sa FGM ay nagpapakita ng pangako ng pamahalaan sa pagtugon ng isyong ito at tinitiyak ang pagkakaroon ng mga kinakailangang mapagkukunan. Ang pagsasama ng pag-iwas at pagtugon sa FGM sa mga plano sa paghahanda ng COVID-19 ay mahalaga upang mapagaan ang mga potensyal na panganib at dulot ng pandemya, tulad ng mga pagkagambala sa mga serbisyo ng pangangailangang pangkalusugan at pagtaas ng FGM. Ang pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay sa kasanayan at mga pagkakataon sa pamumuno ay kritikal sa pagpapaunlad ng pagbabagong pinangungunahan ng komunidad at paghimok ng napapanatiling pag-unlad tungo sa pag-alis ng FGM. Dahil ito nga ay hindi ligtas at walang benepisyong pangkalusugan, kaya sana ito ay tuluyan ng mahinto at huwag na mangyari sa mga susunod pang henerasyon.